ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 17, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Dating Congressman Zaldico naaresto na ng mga otoridad at kasalukuyang nakakulong sa Prague, Czech Republic. Panibagong oil price rollback posible sa susunod na linggo ayon sa DOE. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangakong wawakasan ng gutom sa bansa bago matapos ang kanyang termino. DOF dumepensa sa malamig na posisyon ng pamahalaan sa suspensyon ng VAT sa langis. Interpol naglabas ng red notice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. LTO nagbigay ng 3 buwang extension ng validity ng mga lisensya at rehistro na mag-e-expire na. Metro News, basura, palit bigas. Inilunsad sa isang barangay sa Mandaluyong City sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Bamboo at para naman sa ating SciTech, bamboo at agroforest waste pinag-aaralan na gawing sustainable fuel alternatives. Lifestyle News, lokasyon ng bahay na pagmamay-ari ni William Shakespeare sa London natuklasan sa pamamagitan ng isang 17th century map. Para sa ating music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang may bahay ni Paul McCartney na naging bahagi rin ng binuo niyang banda na tinawag na Wings. Sino siya? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, 10,000 concerts mula pa noong 1984 na i-record sa cassette tapes ng isang lalaki sa Chicago. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si dating Congressman Zaldico at kasalukuyang nakakulong sa Prague, Czech Republic matapos umano itong tumawid sa border ng walang tamang dokumento. Ayon sa Pangulo, nasa kustudiya na ngayon siko ng mga otoridad sa Czech Republic. Dagdag pa ni Pangulo Marcos ay ikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa gobyerno ng Czech Republic upang matiyak na nasusunod ang lahat ng legal na proseso at mapauwi siko sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tiniyak din ng Pangulo na ipapaalam sa publiko ang mga susunod na development sa kaso. 774 Balita Ngayon. Posibleng may rollback muli sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaki ang tsansa na magkaroon muli ng rollback base sa 3-day trading. Sinabi ng kalihim na ayaw niya munang magbigay ng eksaktong magiging halaga ng tapyas presyo, pero batay sa trend, posibleng manatili ito sa mababa o bumaba pa. Muli namang tiniyak ni Garin na sapat ang supply ng langis sa bansa na umaabot sa humigit kumulang 50 araw, bukod pa sa tuloy-tuloy na lingguhan dating ng bagong supply. Dagdag pa ng kalihim, prioridad ng pamahalaan ang supply ng langis para sa mga power plant upang matiyak ang katatagan ng enerhiya. Samantala, Malacanang tiniyak ang maayos na rollout ng fuel subsidy at fair discount program. Chanel Salazar sa report. Pinatitiyak na Executive Secretary Ralph Recto sa mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno ang maayos na pagpapatupad ng fuel subsidy sa mga tsuper at discount sa pamasahe ng mga pasahero. Ayon kay Recto, kailangan magtulungan ng LGUs, Department of Energy, Department of Transportation, LTFRB at DILG para masigurong mabilis at maayos na maibibigay ang ayuda.
kabilang sa ipatutupad ang fuel subsidy para sa mga jeepney at UV Express drivers sa ilalim ng Pantawid Pasada program. Magkakaroon din ng 20% discount sa pamasahe ng mga pasahero sa piling ruta ng jeep at bus sa ilalim ng Service Contracting Program. Ngayong linggo ay sinimulan na ang rollout nito sa Metro Manila, kabilang ang Commonwealth Avenue sa Quezon City, bago ito palawakin sa iba pang lugar sa bansa. Inaasama may kinabang sa programa ang 50,000 na tsuper, mahigit 1,000 operators at tinatayang 15 milyong commuters sa buong bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisikaping matuldukan ang gutom sa bansa bago matapos ang kanyang termino. Sa paglulunsad ng programang Biyayang Bigas sa Maynila, iginit ng Pangulo na prioridad ng pamahalaan ng pagkain, lalo na ang bigas. Pangarapaan niya ng Pangulo na wala nang magugutom na Pilipino sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan, kaya tuloy-tuloy ang mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Ay gumawa tayo ng programa para nga tiyakin na lahat ng ating mga kababayan ay kahit papaano may kinakain. Alam niyo po, nung una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo, ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Bahagi ng programa ang paggamit ng Local Government Support Fund kung saan direktang ibinibigay ang pondo sa mga lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na maipamahagi ang tulong. Sa Maynila, sinimulan na ang pamahagi ng libreng bigas. Tinatayang 80,000 na pamilya ang makatatanggap ng tig 10 kilo, 6 na beses sa isang taon. Ayon sa Pangulo, may kakayahan ng pamahalaan na tugunan ng pagtaas ng presyo ng pagkain kahit hindi makontrol ang presyo ng langis. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. At nataon nga itong programang ito. At sana po, ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po, ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Sana po, ay kahit papaano, matupad ang aking pangarap na pagbaba ko bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Ipinaliwanag ng Department of Finance o DOF kung bakit hindi papabor ang pamahalaan sa pagsuspinde ng VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Adriano, nasa 30 billion pesos sa mawawalang kita ng pamahalaan sa loob ng 3 buwan kapag sinuspinde ang VAT sa langis. Bukod pa ito sa 4.1 billion pesos na mawawala dahil sa suspension ng excise tax sa LPG at kerosene. For LPG and kerosene, if you take a look at the law, it's a maximum of 3 months muna. So let's talk about 3 months. And assuming 100 USD price per barrel on average. So for full suspension of LPG and kerosene, the losses will be around 4.1 billion pesos for 3 months. Now, if you decide to include a suspension of diesel and gasoline and LPG and kerosene on top, it will be around 43.6 billion pesos losses in 3 months. Ayon pa sa DOF, maaaring maapektuhan ang pondo para sa ayuda at iba pang programa ng gobyerno kapag nabawasan ang koleksyon sa buwis. Gayunman, tiniyak ng ahensya na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon at pag-aaralan ang mga susunod na hakbang. Sa iba pang balita, sobrang koleksyon sa VAT, inirekomendang ipang-ayuda sa mga sektor na apektado ng krisis. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Iminungkahi ni Senator Cheese Escudero na gamitin sa ayuda ang sobrang koleksyon sa value-added tax o VAT para sa mga sektor na lubhang apektado ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Git ni Escudero, hindi naman planado pinaghirapan ang windfall sa VAT at tumaas lamang ang koleksyon dahil tumaas ang presyo ng langis. Para sa senador, mas tama na ibalik sa mga pinakaapektadong sektor ang sobrang koleksyon sa VAT bilang tulong at huwag itong itratong dagdag na kita ng pamahalaan.
Hindi rin anya dapat mag-astang negosyante ang pamahalaan at hindi dapat masangkot sa profiteering o kumita dahil sa mataas na presyo. Gate pa ni Escudero kung hindi naman balak tanggalin ng VAT ay ibalik na lamang sa taong bayan ang dagdag na kita bilang ayuda para makatulong sa gitna ng nararanasang krisis sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Naunang inihayag ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano na maaaring makalikom ang gobyerno ng dagdag na 13 hanggang 14 billion pesos na koleksyon mula sa VAT kahit pa suspendido ang excise tax sa LPG at kerosene. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Naglabas na ng Interpol Red Notice laban sa gambling tycoon na si Charlie Atong Ang ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang Interpol Red Notice ay isang kahilingan sa mga law enforcement agencies sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuin ng isang tao habang hinihintay ang extradition, pagsuko o iba pang katulad na legal na hakbang. Ayon kay Remulla, inilabas ang Interpol Red Notice noong Lunes. Hiniling umano ito ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong Enero matapos maglabas ng warrant of arrest laban kay Ang at sa 20 pang akusado kaugnay ng pagkawala ng hindi bababa sa 34 na mga sabungero. Bagaman sinabi ng Bureau of Immigration na walang record na nakalabas ng bansa si Ang, iginiit ng CIDG na kinakailangan pa rin ang red notice sakaling subukan itong dumaan sa backdoor o mga illegal exit points para makaalis ng bansa. Inihayag pa ni Remulla na wala pang indikasyon na nasa labas na ng bansa si Ang, lalo na't nakatanggap pa sila ng impormasyon na namataan si Ang sa Calabarzon. 774 Balita Ngayon. Palalawigin ng Land Transportation Office sa LTO ng 3 buwan ang validity o visa ng mga lisensya at rehistro na mag-e-expire na. Ito ay upang makaagapay ang mga may-ari ng sasakyan sa gitna ng oil price shock at mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon sa LTO, ang hakbang na ito ay alinsunod na rin sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Sakop ng pagpapalawig ng visa sa mga lisensya at rehistro ang mga dokumento na mapapaso simula ngayong April 2026 para sa period na 3 buwan. Sa klaw ng direktiba ang drivers and conductors licenses, student drivers permits at motor vehicle registration. Sa loob na extended period, walang surcharge, penalties o multa na ipapataw sa mga late renewal. Sa iba pang balita, live fire exercise ipinamalas ng Philippine Army at US Army sa nagpapatuloy na Salaknib exercise. Narito ang report ni Angel Garcia. Ipinakita ng Philippine Army Artillery Regiment katuwang US Army Pacific 25th Infantry Division ang matinding lakas ng kanilang M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa isinagawang live fire exercise bilang bahagi ng Salaknib 2026 sa Kanantong Laur, Nueva Ecija kahapon April 16. Ang HIMARS ay isang long-range at multiple launch rocket system na nakakabit sa isang 5-ton truck. Mayroon itong 6 na reduced range practice rocket na kayang magpakawala ng sunod-sunod na missile sa mabilis na putukan. Ang mga guided rocket na ito ay kayang tumama sa target na may layo hanggang 15 kilometers. Ayon sa Philippine Army, ang paggamit ng RRPR ay patunay ng kanilang commitment sa ligtas at responsableng paggamit ng firing range kasabay ng pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng komunidad. Sa paglipat ng Philippine Army sa territorial defense posture, malaking tulong ang suporta ng US Army Pacific sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga sundalong Pinoy, lalo na sa long-range precision fires. Ang nasabing drill ay mahalagang bahagi ng Salaknib na layong paigtingin ang interoperability at kahandaan ng Philippine Army. Nakilahok din ay iba pang foreign counterparts gaya ng Japan Ground Self-Defense Force at Australian Army kasama ng puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos para sa mas matatag at mas pinatibay na seguridad sa Indo-Pacific region. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras,
6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, basura, palit bigas. Inilunsad sa isang barangay sa Mandaluyong City sa gitna ng mataas na presyon ng langis. Detalye po ay hatid ni Joanna Bakiran. Inilunsad ng Barangay Additional Hills sa Mandaluyong City ang isang proyektong makakatulong sa komunidad para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Tinawag itong basura palit bigas para maibsan ang dinaranas na hirap ng mga residenteng matinding apektado ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Mabilis itong tangkilikin ng mga residente sa naturang barangay. Patunay na riyan ang sako-sakong plastik na inipon at dinala ng mga residente kapalit ng bigas. Ayon kay Barangay Additional Hills Chairman Carilito Cernal, simple lang ang mechanics ng programa. Kinakailangan lang magdala ng 150 peraso ng plastic sachet o wrapper o 50 peraso ng plastic bottles kapalit ng 1 kilong bigas. Ang bawat kalahok maaaring makakuha ng hanggang 5 kilo ng bigas sa isang araw. Sakali namang sumobra ang kanilang dalang plastic, bibigyan sila ng stub at pababalikin sa susunod na araw. I-recycle ang mga plastic at gagawing eco-brick, eco-board, plastic chairs at iba pa. Ako po si Joanna Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 96 centavos. Nasa 70 pesos and 75 cents naman ang palitan ng peso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 34 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 98 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maysado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 16, 2026, ng alas 9 ng gabi. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 27, 35, 24, 31, 9, at 34. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 27, 35, 24, 31, 9, at 34. Ang jackpot prize sa larong ito ay 25 million pesos. Sa mga nag-aabang naman sa Lotto 642 draw, ang winning number combinations ay 42, 41, 17, 27, 6, at 7. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Lotto 642 draw ay 42, 41, 17, 27, 6, at 7. Na may jackpot prize ito na 11,897,182 pesos and 50 centavos. Yan po ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 16, 2026, ng alas 9 ng gabi. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Magistrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology.
Para sa ating SciTech, sa patuloy na pagharap ng bansa sa epekto ng krisis sa langis, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga local innovation na maaaring magsilbi bilang mga sustainable fuel alternative. Ang Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng Forest Products Research and Development Institute o FPRDI nito ay nakabuo ng mga bamboo pellet at charcoal briquette na nag-aalok ng mas malinis, locally available at energy-efficient biomass fuel options habang isinusulong ang sustainable at community-based na produksyon ng enerhiya. Ipinaliwanag ng DOST na isang densified form ang bamboo pellets na idinisenyo para sa optimum combustion. Ang mga bamboo pellets na karaniwang cylindrical ang hugis at may diameter na tinatayang 8 to 12 mm at may haba na 20 to 30 mm ay magaan din at madaling i-transport. Sinabi ni DOST FPRDI researcher Dr. Aniver Ryan Lapus na kayang mag-generate ang isang cubic meter ng pellets na hanggang 12.5 gigajoules kung saan ang isang gigajoules ay tinatayang katumbas ng 277 kilowatt-hours ng enerhiya. Lifestyle News. Inihayag pa ng ahensya na natuklasan sa pag-aaral na maaaring makatulong ang co-firing bamboo pellets na may carbon sa pagbawas ng greenhouse gas emissions, kaya naman isa umano itong magandang opsyon sa pagsisikap ng bansa na mapagaan ang pagbabago ng klima. Maliban dito, itinampok din ng DOST ang isa pang local innovation na charcoal briquette na isang compact mass ng fuel material na binuo gamit ang pinaghalong charcoal fines at binder at hinulma sa ilalim ng pressure. Ayon sa DOST FPRDI, ito ay mayroong manual at hydraulic charcoal briquetting technologies na handang gamitin. Samantala, naniniwala si DOST FPRDI Director Rico Cabangon na ang mga bagong teknolohiya na ito ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa maliliit na negosyo at rural community na makiisa sa paggawa ng biomass fuel. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, lokasyon ng bahay na pagmamayari ni William Shakespeare sa London, natuklasan sa pamamagitan ng isang 17th century map. Detalye po ay hatid ni Mika Fajardo. Natuklasan ng isang 17th century map na nagtuturo ng lokasyon ng tanging bahay na binili ng English playwright na si William Shakespeare sa London, kung saan pinaniniwalaang naisulat ang ilan sa kanyang huling mga dula. Ayon sa Shakespeare scholar na si Lucy Monroe, na nakahanap ng dokumento, nagbibigay ito ng karagdagang bahagi ng jigsaw puzzle sa buhay ni Shakespeare. 3 dokumento ang natuklasan ni Monroe mula sa London Archives at National Archives, kabilang isang floor plan noong 1668, 2 taon matapos ang Great Fire of London, na nagkumpirma ng eksaktong lokasyon at laki ng bahay sa Blackfriars. Ang ari-arian ni Shakespeare sa Blackfriars ay paniniwala ang bahagi ng Great Gate sa unahan ng gate ng Dominican Friary noong ika-13 siglo. Inakala noon na nagretiro si Shakespeare sa kanyang karera sa teatro, hindi nagtagal matapos niyang bilhin ang bahay at bumalik sa Stratford-upon-Avon. Gayunman, naniniwala mga historians na ang natuklasang mapa ay maaaring magpahiwatig na ang manunulat ay gumugol ng mas maraming oras sa London kaysa sa dating pinaniniwalaan. Sa kasalukuyan, iilan na lamang natitirang bahagi ng bahay na matatagpuan sa financial district ng lungsod, kabilang ang bahagi ng isang sinaunang pader. Malapit dito nananatili ang pangalang Playhouse Yard bilang paalala na dating teatro ang lugar. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang may bahay ni Paul McCartney na naging bahagi rin ng binuo niyang banda na tinawag na Wings. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 17 taong 1998, pumanaw sa edad na 56 si Linda McCartney matapos ang pakikipaglaban sa sakit na breast cancer. Si Linda may bahay ni Paul McCartney, isa sa dating miyembro ng English iconic rock band na The Beatles. Si Linda ay kilalang rock photographer bago sila ikinasal ni Paul noong 1969 at kilala rin siya bilang isang animal rights activist. Nang kumala sa The Beatles, itinatag ni McCartney ang banda na tinawag na Wings. Dito naging miyembro ang kanya may bahay na si Linda na nakatoka sa vocals at keyboards. Samantala, ilan sa mga awiti ng bandang Wings ni na Paul McCartney na sumikat ay ang Rocketeers Theme, Daytime, Nighttime Suffering, Tomorrow at London Town.
At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba! Sa atin naman pong balitang kakaiba, 10,000 concerts mula pa noong 1984 na i-record sa cassette tapes ng isang lalaki sa Chicago. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Aabot sa 10,000 concerts na nakarecord sa cassette tape ang koleksyon ng 59-year-old na si Adam Jacobs mula sa Chicago. Ayon kay Jacobs, taong 1984 na magsimula siyang mag-record ng mga live concert ng kanyang dinadaluhan gamit ang mga cassette tapes. At pagsapit ng 1989, nagamay na ni Jacobs ang kanyang sistema sa pagre-record ng mga concert. Ang koleksyon ni Jacobs mula 1980 hanggang early 2000s ay naglalaman ng mga performances mula sa indie at punk bands tulad ng The Replacements, Pixies, Depeche Mode, Sonic Youth, R.E.M., Bjork at Stereolab bago pa man sila naging mainstream. Mayroon din itong ilang hip-hop recordings, kabilang ang isang 1988 concert ng Boogie Down Productions, pati na rin ang isang bihirang 1990 show ni Fish. Sa mga unang taon, kailangan pong magtago ng Jacobs mula sa mga may-ari ng club na ayaw magpa-record ng concerts. Ngunit talaunan dahil sa kanyang reputasyon sa music scene ng Chicago, nakilala siya bilang taper guy at minsan pa nga ay pinapapasok ng libre sa mga shows matapos siyang ma-feature sa Chicago Reader noong 2004 at magkaroon ng documentary noong 2023. Nakipag-ugnayan ang Internet Archive upang i-digitalize ang kanyang koleksyon bago pa tuluyang masira ang mga cassette tapes. Tinatayang nasa 5,000 tapes ang mga non-digitize mula pa noong huling bahagi ng 2024 at nasa 2,500 concerts na ang nai-upload sa sites na Adam Jacobs Collection at maaaring mapakinggan ng libre ng publiko. Ayun, talaga naman walang imposible kung talagang hilig mo. Pag hilig mo, yan talaga ang maaari mong pagmula ng pagkasikat. At ang importante, pagka gusto mo talaga ang isang bagay, hindi mo bibitawan hanggang sa makamit mo ang minimiti mo. Okay? Alright, yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan, ang ating pong topic sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Sang-ayon ba kayong gawing 10% na muna ang 12% VAT sa gitna po ng krisis sa langis? So yung current 12% VAT, babawasan daw po ng 10%. Ano po ang inyong masasabi dito? No? May mga nagsusulong nito na gawing 10% na lang po muna ang 12% VAT sa gitna po ng krisis sa langis. At isa pang katanungan mga kanyusik, mailalapit ba tayo sa katotohanan ng flood control anomaly ngayong naaresto na si dating Congressman Zaldico? Ayan, yun yung good news na bumungad sa atin kagabi mga kanyusik, no? Naaresto na daw po si dating Congressman Zaldico dyan po sa May Czech Republic. So ano po ang inyong masasabi dyan? Lalapit na po ba tayo sa katotohanan? Yung ilagi nating sinasabi na gusto natin na may mapanagot dito po sa issue ng flood control anomaly. Papunta na po ba tayo doon? Ngayong naaresto na yung isa sa mga tinutukoy na big fish dito po no sa anomalya sa flood control project. So para sa inyo mga opinion mga kanyusik, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, April 17, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.